What up mga solid subscribers, no? So ngayon guys, no, manonood po tayo ngayon ng videos po ngayon, no? Especially guys, papanoorin po natin. Ito si Glock9 daw po guys, no? Nag-share daw siya ng experience working with SB19 on Kalakal, no? Okay, ano kaya ito, no? I think this is something na talagang may i-share po si Glock9, no? Si Glock9 sa mga top 3, ano sa natin top 3 MC talaga ngayon, battle rap talaga, battle rap artist. Hindi pa siya nag-battle, pero siya is mga top 3 rappers of all time dito sa Pinas, no. Para sa akin yan, sariling opinion ko lang po yun, no. So kasama siya. Hindi ko sila alam kung paano sila i-rate, basta para sa akin, no, this is just my own opinion, no. Francis M, syempre, Glock9, and then Looney, no. Ayan, yung mga top 3 battle rappers of all time ko, no. Syempre in respect kay Andrew, pero syempre kasi mas gusto ko yung mas trip ko yung mga tugtugan. Kung baga kanya-kanyang tugtugan lang naman yan, kanya-kanyang sulatan yan, kanya-kanyang yan. Siguro meron din mga tao na favorite si Andre ako kasi good si Andre, okay siya, pero hindi siya yung to the point na alam mo yun, pagdating sa mga rappers is talagang trip ko. Pero kanya-kanyang opinion yan guys, ha. Magaling si Andre, sobrang galing ni Andre, pero hindi lang siya yung trip ko talaga na sound tripin yung mga ganun, no. Mas trip ko sound tripin yung mga kanta ni Francis M, Glock9, and syempre Looney. Okay, sige guys, no. Huwag nyo makalimutan, no. Yan, mag-like kayo sa aking video and kindly share nyo and kindly subscribe din tayo, no. So okay, tara po tayo dito. Go! Shoutout sa Galaxy Entertainment, ha? Yan, yung talks sa paggawa namin ng song after kong mag-guest sa concert nila. We did Sumayaw Ka, and sobra kami nag-enjoy. Actually, sobra kami nag-enjoy. Secondary na nga lang yung kung paano ni-receive ng tao yung collaboration dun sa song. Sobrang saya. Oo nga pala guys, no? Kasi nga pala si Glock9 nga pala nag-guest siya dun sa, if I'm correct ka, search natin para sure tayo. Pagkakatanda ko, nag-guest siya ron sa Sumayaw Ka ng SB19. Pagkakatanda ko, parang live nila. Tama nga yan. Sa ano to? Sa pagtatag finale, no? Nandun si Glock9. No? Then kiyanta ng SB19 yung Sumayaw Ka. Tapos biglang sumulpot si Glock9. Nakakatuwa yung moment na yun. As in. Ay. Tutunan sa SB19 in terms of kung ano yung mundo nila pagdating sa live performances. So yun, after nun, sobra kami nabaliw. Sabi nila, and syempre, meron ding mga request din na if we could do a new song together. Nag-start na kami mag-brainstorming. Very pleasant yung experience ko working with them. Siguro dahil sa sila ay sobrang mga fresh ang kanilang mga ideas, and more than ako ay nakaka-inspire sa kanila o nakakatulong sa kanila to write the song, ako ay natutulungan nila lalo din sa mga parts ko na sinusulat din sa kanta. Yung Kalakal na conceptualize na... Ganun siya guys give and take siya, no? Like may matutunan si Glock9 sa kanya, at the same time, malaki din po ang matutulong talaga ng SB19. I mean, matutulong na ni Glock9 sa SB19, no? Parang kumbaga, ang SB19, malaki ang, may maaambag, malaki rin maaambag sa sa kay Glock9, and then ang si Glock9, may malaki din sobra ang mayaambag kay SB19. Don't get me wrong guys, pero syempre si Glock9, sobrang sobrang legend na po talaga yan guys. He's been around way back 2000 pa po talaga, no? Si Glock9, no? Sa music industry. Actually, 1990s pa po, active na yan si Glock9, no? As in, sobrang active na po niya, no? Hindi lang siya ganun, pero pumutok talaga yung pangalan niya around year 2000 guys, no? Doon po pumutok si Glock9. And then, kumbaga may mga i-share, pwede siyang ma-share sa SB19, like, pwede nilang gawin. And syempre, ang SB19 ganun din. Give and take lang, guys. Namin, nung nag-sit down na kami sa studio, parang tungkol siya sa craft mo. Kung ano yung pinili mong art sa buhay mo, kung ano yung pinili mo. Come to think of it, guys, hindi ko pala nagagawa ng reaction video yung Kalakal, no? Okay, gawa natin. Ngayon ko naalala. Pero promise, hindi ko pa siya napapanood, no? Hindi ko pa napanood. Panoorin natin yan, abangan niya. Let's go. Yung passion sa buhay mo and how you take pride doon sa... Sorry pa, putol-putol ako. Last na to. And then, every na tayo mag-post, no? Yung nagawa ko na siya reaction video, pero yung live performance nila. Pero yung etong lyric video yata nila, or di ko alam, basta minarelease sila eh. Hindi ko pa napanood yun. Choice mo na yan. Ganun kami. Ganun din sa kanila. Kita mo sa kanila kung paano nila minamahal yung kanilang larangan, yung kanilang pinagtuon ng oras at pagod at dugo at pawis, di ba? Yun talaga yung baseline concept ng Kalakal. Medyo siya, very challenging siya. Pero hindi kasi ako yung tipo na pwede hindi ako yung tao na pwedeng tanggihan ko ang SB19 with everything na natulong nila din sa akin kahit sa maiksing panahon na yan. Pag hiningi nila ako at
tinanong nila ako kung pwede namin kantahin ng live yung song kahit na yung kanta ay parang wala pang isang buwan na namin nagagawa. Wow. It's one thing nakakanta ka ng isang kanta na wala pang isang buwan. It's another thing nakakantahin mo siya sa MOA Arena sa ganung kalaking event. So, wow. You can just imagine kung gaano ako ninenervyos. Tagal-tagal ko nang hindi ninenervyos ng ganun. Pero yeah, laban ako lagi. It's something. And guys, no, may kita mo yung puso ni Glock9 sa pagpo-perform talaga, no. So, kasi guys aminin mo na hindi, no. Pero iba po talaga yung mundo na pinasok ni Glock9 pag halimbawa pumasok siya sa P-pop world talaga, guys, as in, no. O sige, may mga nakasama siyang mga P-pop artists before na, pero ibang level po ang SB19. Ibang level po ang SB19 as in. Kaya sa kanya mismo nanggaling, guys, kay Glock9. Ninervyos siya, no. I think dahil dun sa achievements ng ating Mahalima, yung tawag dito, yung pangalan ng SB19 syempre, and then syempre yung kung ano po yung yung katayuan ngayon ng SB19 sa music industry, no. Grabe, sobrang in demand. Tapos The Voice coach pa sila, 'di ba? Doon pa lang, guys, sobrang panalo na po talaga si Glock9, like ayun, napasama siya sa SB19 sa isang kanta, no. And at the same time, guys, SB19 sobrang swerte nila, no. Isang Glock9 po 'yan, no. Grabe, no. Isang Glock9 po ang nakasama nila sa isang performance sa isang kanta, no. Every artist dreamed of talaga na makasama si Glock9 sa isang performance. Kahit sino pa yun. Maniwala kayo sa akin, no, kahit mag-appear lang po siya sa maliit na verse ng part ng kanta nyo, no. Grabe, iba pa rin yung Glock9, maniwala kayo sa akin. Maraming naglalabasan ngayon mga rappers, pero for me, iba pa rin yung si Glock9. Pag gumawa siya ng kanta, guys, dito sila nagiging similar ng SB19. Pag gumawa ang SB19 ng kanta, base po ito sa totoong buhay. Laging ganun ang ating Mahalima, base sa totoong buhay. And then si Glock9, guys, ganun din po siya. Pag gumagawa siya ng kanta, in reality talaga yung mga sinagawa niya kanta, yung mga nangyayari po talaga sa totoong buhay. As in, kaya pareho sila, swak na swak sila. I think, etong Kalakal, sana po gumawa pa po sila ng maraming kanta kasi sobrang bagay sila. Sobrang bagay sila magsama. Hindi sila yung to the point na gagawa ng kanta like, alam mo na, yung mga puro payabang. Yung puro sa mga I'm rich, F-word, mga ganun. Mga ganun, guys. Namimiss ko din maramdaman kasi yun yung mga nararamdaman ko mga more than 2 decades ago. So, and then, okay na hindi, pero mas okay. Siyempre, care of Universal Records, siyempre. Dami-dami kong gagawing songs. Abangan nyo yan. Hey. Meron akong isa sa mga favorite song na naka-line up for me ay a song that I wrote about sunog. So, ayan, abangan nyo kung bakit nagkasunog. Ayan. True, ulit yan, in reality ulit yan nangyari sa atin. Grabe talaga ang Makata ng Pinas. Kung may P-pop Kings, meron tayong Makata ng Pinas, guys. Si Glock9 yan. Abangan nyo kung anong parte ko sa sunog na yan. So, okay din, nahahasa ko pa rin yung aking pansulat. Abangan nyo, madami pa. I'm doing a project then featuring Abaddon, isang magaling na rapper. Abaddon, guys, nung ginawa sa mga namin battle yung rapper project na to, hindi ko alam kung ano pa ipatitle ko, Project Abaddon ba? O, yan, pero ang galing. Na-inspire din niya ako magsulat ng ganung kabilis, no? Batuhan kami, bato ko sa kanya, bato niya sa akin. Minsan kakapasa ko pa lang sa kanya, nasa kanya. Tapos na, babalik niya na ulit sa akin. It's a learning experience pa for me. No? Mas natututunan ko pang maging efficient pagdating sa paggawa ng kanta. Yan po, wag niyo pong kalilimutan na abangan ang aming bagong music video na debut, syempre featuring RVT, produced by BTDT Beats. Yan, at sobrang thank you sa kanila. Isang malupit na lyrical exercise ang inabot ko sa track na yan. So, yan, patuloy nyo pa rin i-stream at ang single namin ng SB19, Kalakal yan. Yes. Available sa lahat ng mga online streaming platforms at lahat ng mga ilalabas ko under Universal Records. Maraming salamat. Let's go. So, ayun papanoorin natin yan, guys. Papakinggan natin yung Kalakal, guys. As in, abangan nyo. I think after netong video to is papanoorin ko na yun agad. Let's go. So, ayun, grabe yung tulong ng
I mean yung yung kung paano trumabaho talaga ang isang Glock 9 ng isang Makata ng Pinas, no? And grabe rin trumabaho ang ating mahaliman, the P-Pop Kings, no? As in, no? Iba po talaga sila pag nagsama sila sa isang kanta, no? Talagang may kabuluhan, walang kaetyosan, talagang totoo sa totoong buhay lang, in reality lang po talaga, no? So ayan, and kindly like and kindly subscribe kayo sa aking video, guys, no? Para if ever man na meron akong bagong video is makita nyo, ayan, get notified din po, no? So ayan lang, guys, maraming salamat. So this is Point of Signing out. Peace. Let's G.